hindi naman po ako nagsasaka para sa sarili o para sa pamilya. Nagsasaka na po ako para sa ano na lang, sa puso ko na lang talaga yung pagsasaka. Ayan, good morning, good morning. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Luz Biminda. Asan ba? Meron po tayong seminar na gagawin. So, meron pong pa-seminar dito ang Marga Bulaklak tungkol sa pagpapalay. So, yan, makakasama natin sila dito. Oh. Nakita na nga natin si Sir dito. Saan ano name mo? James, Sir, James. James po. Marami po kami matututunan tungkol sa pagpapalay ngayon. Opo, sobrang dami po pagdating sa pagpapalay ngayon. Lalo po ngayong wet season natin. May promo, meeting. So, ito po in-organize po ni Dan Bolos, tapos humingi sila ng sponsor. So, alam naman natin kung sino po yung nakakakilala sa kanya. Siya po yung nag-number 1 or nag-top 1 sa pagpapalay pagdating sa mga inaani. So, syempre, gusto nating i-imitate yun or gayahin para marami din tayo anihin, di ba? Di naman masama yung mga harap na marami anihin. Hall 1. Ayun o. Oh, ganda pa ng hall eh. Perex Hall. So, alas 8 po yung start. Ayan, papasok na po tayo. Luz Biminda po yan, oh. Oh, may budget sila sa pagpapa-seminar dito. All 1 daw po tayo. Ay, sorry po. Sorry po. Eh, galing. Sarap, pasensya na. Pila. Dalawa po ba pila? Dalawa po siguro. Ayan. Ayan, oh. So, ganda po dito. Talaga sponsored. Ayan po. So, marami po tayong pumunta dito ngayon ng mga kapwa farmers din po natin. So, maya-maya lang magi-start na. Pero merienda daw muna. Anong merienda ba yan, sir? Breakfast. Ayan. Champurado. Ay, may tuyo din. Kaya nga, almusal na pala. Hindi na pala merienda. So, maya-maya lang po. Ayan, matutunghayan po natin yung mga magsasalita. Ayan. Ginagawa po natin ito para magkaroon ng bagong kaalaman sa pagsasaka. Kaya samahan niyo po kami. Yan. I-record po natin para pati din kayo ay parang naka-attend na rin dun sa seminar na gagawin ngayong araw. Ayan o. Nandun na sila Sir Danny Bolos at saka yung sponsor natin ngayon. Umaga po sa ating lahat. In behalf po ng kumpanyang Perex Agrochem Development Corporation o ang kumpanyang may dalang produkto Tatak Marga Bulaklak. Ay nais ko pong imbitahan sa harapan ang ating pong big land owner, madami itong ano si Perex, big land owner, financer pa, agriculture influencer din, farmer leader. Di ko na po pagkakain pa, malagpakan po natin Sir Danilo Bolos. Magandang umaga po. Danilo Bolos po, isang magsasaka, proud farmer po. Presentation pa talaga ako ngayon, talagang pinagkayakan po ito. Actually, sa history po ako nagtuturo sa mga nakakakilala po sa amin. Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Meron tayo mga nasa Luzon, nasa online. So, maraming salamat po sa parents, maraming salamat po sa mga magsasaka na namin po ngayon. Ako po ay ma-share lang ng mga karanasan ng nakalaman. Para po sa inyong pagkakakilala sa akin, hindi po ako agriculturist, hindi po ako nag-aaral ng agrikultura. Isa rin po akong manggagawang mongga na mismo sa aking bukid, doon po ako makagaluhasa sa sarili kong bukid. Kaya i-share ko po sa inyo ang malawak na kaalaman mula nung ako'y matutong magsaka.
Umpisa po natin sa land preparation. Mga tulad nga po ni sinabi ni Mr. Pagaduan, ang land preparation ang pinaka-importante sa pagsasaka. Bukod sa tubig, tinig, at sa pataba o paboto. So, sa land prep po dapat, kasi ginagawa po natin sa land preparation, ginagawa natin sa dito kasi atong malapit na. So kami po, sa akin hindi po kami ganun magbaban o mag-solving. Halos 2-3 araw lang po pagka napapabigan namin, aralin namin yung agad kami. Tapos palipas lang po ng ilang araw, doon na po kami babasa, pero less tubig po, pumitin po namin ng talagang tubig na tubig siya. So sa basa pa lang po, dapat tubig na po siya. Dahil ang kalaban po natin, kapag kayo mataas ang tubig, umaamon po ulit ako. So, sayang po yung unang pasok at pangalawang pasok po natin. So, dapat po sa pangatlong pasok ng ating makina o yung hand tractor suyo, dapat medyo lupay-pay na yung damo. Hindi na po natin siya nakikita halos. So, doon po sa panahon na yun, dapat doon yung magkaka tayo ng konti ko, may parang yung mga umahon, malikod na po natin sila. So, bago po tayo patanim, pag susulit pa uli tayo na may plotter, doon po yung ipapatak na po natin yung lupa So, dapat po, doon, medyo makakan din tayo ng tubig para bago tayo magpatanim. Wala na talaga paahon na damo. Ang panlila nila, broker nila. Unang-una po, meron lang po tapos tayo bahagyan na lang po yun. So, hindi na po natin kailangan mag-spray lang, pamatay lang po. Ito po, kayang-kaya na po ng 10 figures. Kundi, buong-buong na lang po. Magandang traktor, 3 lusong lang. Inang nanon. So, sa pamimili po Pagpatay mo halangin mo kami pangalan. Pakita mo po natin ang klase ng bini. Isa lang. Yung kalungan. Maganda na Kung marunong po tayo kung klase ng bini. Kamigan po natin, malalaman natin kung isla ito. Bagay, So, tilapia lang. pagka medyo nagtubo na mga 30 hanggang 50% lang. Hindi tayo bibigyan ng mga generation dahil luma. Pero kung bago siya, kahit po ano lang, nakita naman kami natin sa bukod natin, di ba pagka bagong ani, at natubigan niya kami natin, tumutubo pa yung mga drop seeds na tinatawag sa natin. Kundi yun, yung mga tumapon lang, mano pa, kung certified seeds po yung kami natin, o kaya yung mga nanggagaling sa DA na mga tigalidad na hybrid. So, kami po nagpapagod lang po kami ng aming bili sa patubig. Mismo sa irrigation lang po, hindi na po namin kahit hybrid siya. Hindi po ba masyado maliwala yung mga nasa Ayun, hybrid. Madiwala. Ano yung babat, nag-trade, pagkakapos, wala sa may kulay pa. Hindi po, iniisip mo. So kami po, actual lang sa irrigation lang po, wala na yung irrigation. Basta, nagbababot po kami isang kwento, 24 hours, hanggang, tapos irrigation, at sigurado naman, sa within 12 hours, tubo na po siya, hindi na po yan. At hindi rin po kami nagsasabog ng bigay na halos labas na yung ganda. Ganyan lang po. Ganyan lang po, halos kibilang. Para mismo, sa tundaan natin, doon na siya lalabas yung ganda, gamit siya. So meron po kasi isang pinamimigay yung mga bilid ng mga tawag dito, yung organic fertilizer. Yung iba, pagka organic fertilizer po kasi, konti naman kasi sa tundaan na lang nilalagay, hindi mo makakasya sa kaluwan, hindi sa Italia. So ang ginagawa nila, kung sila magsabi ng bibig, sinasabi na po yung organic fertilizer. Sa amin po, hindi. Dahil yun, nahaluin mo po ulit, at ako pa rin ulit, magagawa ka ng ulit. Sa amin po, hindi. Kapag kung meron kami organic fertilizer, sasahog muna po ng bibig. Medyo pag-ulit namin, isasakiyaan po namin, isasabuta sa organic, papagulat po namin. Nakaiwas lang po tayo sa mga ibon, hindi po
kasi siya namin at sa mga dala, sa mga nakatakit siya, sakto po yung pag-lusot ng mga bilig mo. So, yung nutrients, ano lang din po makakawala. So, sa magpapatawakan tayo, magpapatawakan kami o nag-aabono, sa ika-8 o ika-10 hanggang ika-12 araw na pagkakatanda, pagkakasabo. So, doon po kami lang gagawin. Ang ina-apply po namin fertilizer dito, 2100. Hindi po kami gumagamit ng urea. Madalang po kami gumamit ng urea. Dahil ang urea po, alam natin, masyado siyang maberde. Pero, ang sabi mo, pagtalimod mo, labas na rin po. So, gano'n po. At sa pagtagaling naman po natin, ang hulog po namin, 18 to 20 days. 25 ba sila? Pero hindi po kami nakapagod. 25. Hanggang 20 lang. Parang 2100 sila. Parang 20. Kaya nga, 2100. May 25 sila. Opo, may 25. Parang hindi ba magaspan yun? Pino? Dahil nga po sabi namin, Yan yung sulfit. Bagay ng araw. So, practice po namin talaga, maximum of 20 days yung hindi po kami lumalabas dahil sa aking karanasan, hindi naman po na nagsasama. Lagi naman po talaga natin pagkakataon 25 days na maaraw. Traditional 25 days ang empty. So, ang nakahaba na po ng mula namin, pag hindi naman namin na kaya pwede yung so, sasaka, kasabay po ng bakterya o ng mga kulisang. So, kami po talaga maximum ng 20 lang. Yung kasarapan lang po. At yung mga kapwa po kasi, mandadaya po yung tayo. Pinapahiga. Sisiman. Pag tumanayo na. Pag tumayo, wala yun. Wala na. Nakakahaba nga ano siya. Wala na. Wala buwan. Unlike dito sa bata, ay at least po sa dito sa mga natin, ay ang bayan nila makikita nyo na lapit ng balme. So, ang sabi po ng mga nakakusap ng matandaan ng araw, tungkol sa pagtatanim, basta marami nang itinanim, marami nang nakanihin. So, ay yung sinasabi mo po nila na masisip. Kasi hindi naman po gano'n masisip. So, meron po kami 15 to 20 cm o 20 to 20 cm. Ganyan po. Yung po naglalaro yung ating palitan sa pagkakanin. So, sa fertilization po tayo, sa pagkakagapo, yung preservation po namin, 8 to 12 days after transplanting. Ano po ang ginagamit namin na mono? 2500, kaya haluan po namin ng 1620. Ano po? 1620, isang 1620, isang 2500. Dalawa lang yung gamit ng konti. O isang dalawa 2500. Pakunti lang kakain mo. Pakainin mo ng marami. Wala namang kakain. Lulos lang yun. Hindi, presentation ko lang ito. Si Mrs. kasi nakuha ko sa akin. Kaya pala. Siya madalas na po siya. So, ngayon, bakit kayo kadalawa? Tayo naman po, may mga babae dito, may mga sakto dito. Pati-tilit mo ba ng pati-tilit, sumakot na sumpahin daras na isusuka lang kasi hindi mo gano'n kalakas kumain yan. Di po ba? Doon po tayo sa katotohanan ng usapan. Sa pugal mo pa bang karami yan, natapag daw. Lulos. Iiba po rin kapag meron. Di po ba? So, yun ang ginagamit po namin. Dahil nasubukan ko yung traditional na pag-abono, yung urea at 14, imagine naman, 14, ahaluan pa natin yung 26. Ano po nangyayari?
madao. Berde-berde. Pero ilang araw lang, yun talaga niya. Lipas na po siya. Unlike po yung sinasabi ko sa inyo na sa aking karanasan, kasi po yung nagamit mo na ito eh, kasi po hindi pa po parents ito eh. Hindi pa po parents sa ito eh. Kung hindi ko natatandaan niyo po, kaya pag naman natatandaan sa sabi ko, sigurado ko na ito yung mga kabulak. Sumito mo po ang mababasa niyo sa ilalim. Hindi po parents. Yung pa po yan. So, yun po. Nasa first application po tayo. Ito. Yung mga nasa online po natin dyan, ha? Pakinggan po natin, ha? Minsan po kasi napupuyat ako ng kasasagot eh. Kala ko na yung misis, may kachat ako kung sino eh. Opo, mas may madaling araw kasi namin sinunod online ako. Sinasagot ko po yan, wala po akong tinanong sa mga magsasakang nagtatanong sa akin. Wala Visayas, Mindanao po sa Luzon po. So, okay po, sa second application po tayo. 1668 plus 9S. May bonus pa po tayo, sulpo 9. Puro na po yan. Yung po, ang pagka nag-send yung application po ako, 20 to 25 days after transplanting. Yun na po yung second application. Puro lang po yun. Depende na po sa kakayahan natin. Kung gusto natin 3, 4, 5, pagka-hybrid po kasi 5 ang lalagay ko sa second application. Bali 20 to 25 days po. That. Opo. After transplant po yun, 20 to 25 that. Ganyan po. So, ngayon, sa third application po natin, 50 to 55 days. Tapos na po ito, 50 to 55 days. Kasama po yung pamumula natin sa bilang. Dahil itong panahon po natin, 55 to 60 at buntis na po, may gagana po yung palay natin at bibig na po yan. So, dapat at that time, tapos na po tayo mag-apply ng application unless na may nakita po tayo na kailangan natin mag-side dressing. Ganyan po. Ano po yung fertilizer na ginagamit? 0060. Potas. Ngayon, kung available naman po, pwede natin haluan din yan na meron din naman po sila magpagpagpag ng 17-0-17. Dahil yung 17-0-17 talagang pang-converse po siya. Yan po yung ating. At tandaan po natin dati yung timing ng application, huwag po tayo nalampas. Dahil medyo mataklay na po yung ngayon po, sa pag maninilaw po kasi kami ang dumagamit ng mga konsensa dito po natin ng prevention. Dapat sa unahan na lang, nakaprevent na po tayo. Sa unahan, kung bago bunutin, mag-spray po tayo ng insecticide na kung ano po yung nararapat. At kung ano po yung medyo asino dahil hindi naman po natin kailangan mabagsino dahil kailangan po natin ito. Samahan na rin po natin after dito ang pulling ng mga bactericide o yung fungicide bago tayo po. So may mabago na po yung kailangan so magkakaroon po kayo sa mga sales na po agent meron po kasi natin bilhin kung sa iba, pinasal na kung ba sila para isang isang ganyan po. Okay po, kung may mga lagi sa ako dahil isa nito, pwede nyo pong haluan nito kung isa nyo. Huwag lang po natin kinahaluan ng isa nito sa pag-isa nyo at saka sa pulong isa nyo. Sa isa nyo po pwede nyo ihalo ang ating sikreto isa nito. Ito yung DIY isa nito. Siguro naman po, alam natin lang ako kung ano yung isa nito.
nasa speaker po natin ng 45 days. Gugulutin po natin ang gugulutin natin. After 45 days, sanayin nyo kung gugulutin sila, gugulutin natin sa kalay natin. Kaya po, yung hindi natin, dahil every 10 days, 45 days po. Mula sa tandaan hanggang sa gugulutin po yung kalay natin. Dito po, pag pinagpupoy nito at saka yung pagkabulaklak, sa unang pagkakataon po, mararanasan yung mga pagkakalima, nung pinanin nyo sa uling pinanin nyo. Pag matindi po natin makukuha yung amin na sinasabi na natanda, 200 na abang o 10 o 20 tons o 20 tons, pero mararamdaman nyo po kami na nagbago yung anay nyo sa unang pagkakataon, kahit nakulan o kahit tanaraw. Dahil kami po, binabasa namin yung ani namin, yung ani namin na ibawa ng tanaraw, nakaruli ngayon, doon babasa namin kung nagputin po yung ani namin. Yung nakaranta kita, tsaka yung ani namin, babasa namin, kung ngayon po, natagdagan po, mawawasan. Pagtagulan, Kita at sa po kasi sa rutin ko, kami sa amin, kung yung bansa, at yung pita, tutukan yung palay, necessary na buti. importante po kasi, alam natin kapisabi natin yung sukat ng buhay natin, kung ano yung mga pagkain, na hindi umaari, so doon po tayo kasi para pumakas-bakas sila. Ganyan po. So, dito po, sa nagkabulak na, ang natin po, nakikita sa kanya. Pansinin po natin kung buhay ng palay natin. Yung batok. Hindi na po gano'n. The weekend state sa mga. Pansinin po yan. Bilangin ko, ilang buti yan. Yung po yung nawawala sa atin, kahit hindi po natuloy. Pag hindi siya naglaman. Pagamat umabot siya sa meeting stage, hindi naman po siya nagtutuloy. Tutulong po siya. So, sayang po, hindi mo po tumabot nun sa harvester. Kasama po sa aking pagkumalay natin. Samantalang kung hindi makukuha po natin siya kung nagbalay ng tutuloy, sigurado, yung kami natin, nadagdagan na agad, kung ilang portion po. Ganyan po. Yun po yung ginagawa, yung 0060, para matuloy po yung ating palay na nasa bato. So, tingnan na natin, boss, tingnan yung mga palay natin na nangyari. Kaya po, makikita nyo po yan. Halos yun muna siya. Hinog na po siya, pero yung dami niya, verde na. Ibig sabihin, marami pa siyang makukuha sustansya sa ating pula. Yun po yung fertilizer at saka yung hinahalo na amino acid, yung isang sikreto na ginagawa ko sa gawa na Pilipino. Sa isang hektare, dalawang pulpo po. So, sana po, yung ganitong sistema at pagpapataba, makuha natin. Dahil nakita naman po natin ang ating pamahalaan, namin yung impormasyon ng masisip. Sa ating man lang po, miski yung community natin, masusinahan na natin ang bigas. Dito lang po sa bayan natin at tumawa. Hindi na po tayo kumakain ng mga export na bigas. Kaya nga po, ang lami yung kapag nabi nasa ganito ng pagkakataon ng aking pananalitan. Tumulong lang sa pagsasaka. Ibahagi yung alaman at karanasan na aking tinabot. Dahil sa ngayon po, hindi naman ako nagsasaka para sa sarili o para sa pamilya. Nagsasaka na po ako para sa sa puso ko na lang talaga yung pagsasaka. Opo, gano'n na lang po yan, hindi na po para magpayaman. So, sana po, umabot sa akin po, na yung bawat isang magsasaka na nandito, nakikinig na sa Zoom o sa online, ay maging natulad ko para naman makatulong po tayo sa bayan.
So, yun po, sana abutin po natin yung ganitong level ng pagsasaka na miski hindi naman po tayo mga dalawang daan, hindi naman po ano yun. Kasi talaga po yung 10 tons, napakaginhawang po na ang ari na 10 tons. Kahit po inbred, kaya-kaya po ng inbred ang 10 tons. Basta nasa Manilo at sa maayos na pagsasaka lang. Kung isa po natin sa land-prep, hanggang sa paggamit po ng fertilizer na nararapan. Iwan po natin yung tradisyon na pagpapatanaw o pag-aabono. Mamaya po, sa susunod na magsasalita, malubulan po kayo kung anong pagkakaiba ng 4600 at po ng 2500. Dito nyo po makikita kung anong pagkakaiba. Dahil hindi po kaya ipaliwanag yan, hindi naman po ako eksperto. Sila po nangangalang. Marinig ko po mamaya kung paano po ang nangyari at ba't gano'n ang talagang so ito po, sana maging masaya ang aking magsasaka. Maraming salamat po sa mga dumalog, hindi po sa online, hindi po sa parents. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na yung pinagkaloob po sa akin. Salamat po. Sa inyo po pagbibigay ng karanasan, testimonial sa ating produkto. Siyempre, marami sa atin, marami sa mga magsaka sa atin, marami tayong mga diskarte. Ngayon, dito po sa pinaliwanag ni Mr. Danny, ay nawa po, meron din po tayong karagdagan ng pulot at meron po tayong karagdagan may dadagdag sa ating po mga diskarte o mga option sa ating po pagbubukid, lalo tingin sa palay. At siguro po, sa punto po ito, ay darako na po tayo sa Parapol na. Tapos na po yung seminar natin. And merienda. Sarap ito. Sir June Alba, na po kakabapit ko. Sana mabunot tayo. Sir Pascual. Eh, ikaw din. Si Daddy din. Eh, nabunot din. Ako rin nabunot. Oo, di ba? Nagtigisa. Wala. Salamat po, Marga Bulaklak. Sir Jose Pino Alba. Ganda ng bag at saka long sleeve. Long sleeve at sabon. Sir Jose. Ayan, salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat. Kung mga nanalo po natin, sir. Ayan. So, uwi na po kami. Thank you po. Thank you po, thank you. Ayan po yung Marga Bulaklak na mga fertilizer. CR mo na. May NPK 2500 at 0060. So, CR muna tayo bago tayo umuwi. Ayan. Uwian na. Ay, yun pala. Ayan. So, hindi natin na-video yung tinanong natin kay Sir Dan. Ano? So, pero ang mga tinanong natin kay ayan, si Sir Danilo Bolos. Busy siya eh. Kaya tayo na lang muna. Yung tinanong po natin kay Sir Danilo Bolos ay pwede po bang ihalo yung FAA, yung 'di ba meron po tayong fermented plant juice, meron din po tayong fermented fruit juice. Tinanong ko po kung pwedeng ihalo yun sa FAA. Sabi po ni Sir Dan ay mas maganda daw po yung FAA na lang muna para maramdaman natin kung ano yung magiging pagbabago dun sa palay natin. And tinanong ko rin po kung ano yung anong tawag dito? Kung kailan mararamdaman yung pagbabago dun sa ani kapag ginawa natin yung every 10 days na i-spray yung FAA. So sa unang anihan pa lang daw or unang pagsasaka na ginawa nyo yung protocol niya na may fish amino acid, mararamdaman na rin daw po. So binabahala ko pa siguro sa tag-araw na kasi ngayon hindi ako nakapag-ferment eh. Sa susunod na lang na. So ayan, nandito na rin po kami sa anong tawag dito, sa sasakyan. So nanalo po kami doon sa raffle. Yan, tigisa kami ni Dade. Magaling pala, swerte pala kami sa raffle. So hanggang dito na lang po itong vlog na to. Maraming salamat po kay Sir Danilo Bolos at saka po doon sa Marga Bulaklak na company, yung Perex.
sa pagpapaunlad ng sa paggaganap ng ganitong seminar. Marami po kaming natutunan and maraming salamat po sa mga tumalo din. Marami din po tayo nakilalang mga farmers. So hanggang dito na lang po. Like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye. Sa susunod po, pupuntahan natin si Sir Dan para interviewin po natin siya ng mabuti. Bye-bye. Yan, mainit na.